Magandang hapon sa ating lahat. Welcome muli para sa ating Discipleship Bible Study. Maraming salamat at tayo ay nariyan at patuloy nakatutok para sa ating Bible Study. Alam nyo, hindi madali itong kalagayan natin at hindi natin alam kung hanggang kailan itong nangyayari sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, bagamat tayo hindi magkakasama, ay tayo naman ay magkakasama sa Espiritu at dahil yun sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So maraming salamat sa mga nanonood, maraming salamat at sa mga nagagawa ng kanilang mga reflections, mga evaluation. Yun hindi naman talaga para sa akin. Kahit pwede ko namang hindi naman to gawin, pero ginagawa ko para tayo matuto at mag-aral ng salita ng Diyos. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, narito ako para tulungan kayo. Kaya nasa inyo na rin ang ikagaganda at ikalalago ninyo bilang isang mananampalataya. So matutulungan ko kayo, lalo na sa spiritual na bagay, pero mas tulungan ninyo ang inyong sarili. At I hope bigyan nyo ng panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ang kailangan natin. Kaya salamat, tayo ay nasa third lesson na ng ating Bible study. Noong nakaraan ay napag-aralan natin ang unang lesson, which is bunga ng kaligtasan. At nawa naunawaan natin una ang kaligtasan. Nawa ikay tunay ng naligtas. Dahil kung sakaling dumating sa iyong kamatayan at hindi mo alam kung saan ka pupunta, pag kayo namatay sa impyerno ka pupunta. Kaya yun ang pinakamahalagang bagay na siguraduhin mo. Kahit ang dami ng bagay na ating inaral patungkol sa pangako ng Panginoon at mga bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon, pero kung ikaw naman ay hindi pa nakakilala sa Kaniya, wala din lahat ng mga bagay na yon. Kaya ang una mong siguraduhin ay ikaw ay naligtas na. Okay? Paano mo ba malalaman na ikaw ay ligtas na? Tunay mong sinampalatayanan si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya nawa ikaw ay nakakilala. Naligtas ka na ba? Amen. Kung sagot mo ay oo, salamat sa pagpurihin ng Panginoon, nawa tunay kang naligtas. Kung sagot mo naman ay hindi, marahil huwag mo nga hayaan ang gabing ito ay matatapos nang hindi mo siya kinikilala bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Dahil hindi natin alam ang araw ng bukas na nangyayari ngayon, pasama ng pasama, palala ng palala, ang virus na meron tayo. Hindi natin alam, marahil ito ng huli kong pagsasalita o ito na yung huli mong pakikinig, pero sana'y wag naman. Pero sinasabi ko lang, kung sakaling darating sa atin ang kamatayan, mahalagang masigurado mo na ikaw ay naligtas. Okay? So nakita din natin ang mga bunga ng kaligtasan. Binigyan tayo ng Panginoon ng napakaraming pangako. Okay? At yun ay ibinigay ng Diyos sa mga naligtas. Kaya sana nakita mo na ang iyong sarili bilang ikaw ay naligtas na. Okay? At mayroon tayong mga pangako, mga bunga na nakita at marahil yun din itanda. Yung ibang mga part doon ay ipagpapakita o palatandaan na ikaw talaga ay naligtas na. Kasi madaling magsabi na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, pero mahirap makita kung ikaw talaga ay nakakilala na sa Panginoon. Pwede mong sabihin na naligtas ka na at tinanggap mo si Jesus, pero pwede siyang maikaila o maitakwil ng iyong buhay. Kaya makita mo na itong buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon hindi para ikaw ay maligtas lang. Ibinigay ng Diyos sa iyo para gamitin mo sa Kanya. Sana maunawaan natin ito. Huwag nating sayangin ang ating oras at ang panahon dahil sa mga walang kwentang bagay. Nawa pag natapos na ang pangyayaring ito, virus na meron tayo, magsimula kang maglingkod sa Panginoon at maging tapat ka sa Kanya. Ngayon, dito tayo sa aralin na isang bagay na dapat nating malaman. Okay? Matapos mong maunawaan ang tunay na kahulugan ng kaligtasan at bunga nito, nararapat mo ding malaman ang ilan sa iyong mga pangunahing tungkulin at karapatan bilang mananampalataya. Ang isa sa pinakaunang karapatan at tungkulin mo bilang isang naligtas ay yung tinatawag na pananalangin. Kaya itong lesson na ito ay sinimulan ko ng ituro sabagat kailangan natin. Marahil ikaw alam mong word na pray, marahil ipinopost mo yung word na pray, pwedeng sinasabi mong let's pray, please pray. Pwedeng ganun ang ginagawa pero hindi ka talaga marunong manalangin. So ang titingnan natin ngayon ay may aralin na may pamagat na ang tamang pananalangin. Kasi mayroong maling pananalangin. So kailangan nating matutunan ang tamang pananalangin. At ito'y unang part ulit ng lesson na ito para mas maunawaan natin. Kaya sabi dito, ang bagay na ito ay tinuturing na tungkulin. Bakit siya sinabing tungkulin? Sabagat ito'y dapat nating gawin bilang isang mananampalataya. Bakit ko naman sinabing ito ay karapatan?
Sapagkat hindi lahat ay pwedeng manalangin na katanggap-tanggap sa Panginoon. Pwede ka sigurong lumapit sa Panginoon, pero hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. May mga bagay na hindi tinatanggap ang Panginoon pagdating sa panalangin. So, ang pananalangin ay tuwirang pakipag-ugnay sa Diyos. Dalawa yan. Pag ikay nanalangin, ay kipag-usap ka sa Panginoon. Pag ikaw na may nagbabasa ng Biblia, ang Diyos ang nakikipag-usap sa iyo. So, two-way yan. Hindi pwedeng wala ang isa dyan. Kaya sa mga susunod nating aralin natin ang pagbabasa ng Biblia. Pero I hope nagbabasa kayo ng Biblia. Huwag niyo sayangin yung oras. Alam ko may mga ginagawa tayo. Pero huwag niyo sanang hayaan na dahil lang dun sa ginagawa natin, naaagaw yun at hindi natin nabibigyan ng oras ang Panginoon. Nasa iyo yan. Kung gusto mo ng oras na yun ay para sa iyo lang, sige. Pero para sa akin, hindi ko sasayangin ang oras na ito. Ibibigay ko ang oras na ito para sa Panginoon. So, simulan natin ang ating aralin ngayong hapon na ito. At ang ating titingnan nga ay ang tamang panalangin. At ang unang bahagi na ating titingnan ay ano ba yung mga part na meron sa panalangin? Ano ba yung dapat malaman mo? Anong meron pag ikay nananalangin? Ano dapat ang iyong ipinapanalangin? Okay? Ano ba yung pagkakasunod-sunod na dapat ng iyong pinapanalangin? Kasi dapat mayroong sistema ang panalangin natin. Hindi pwedeng pipikit ka lang at sasabihin, "No, Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng ito. Amen. Panginoon, maraming salamat po. Kailangan ko po ito. Amen." Hindi ganun ang pananalangin. Mayroon tamang pananalangin ay tinuturo ang Biblia. So bago tayo magpatuloy, tayo muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkatunay na kayo, Panginoon, mapagkakataon ng papag-aral ng iyong salita. Tulungan niyo po kami. Nawa maunawaan po namin ang iyong mga salita. Mangusap, Panginoon, ikaw. Nawa, Panginoon, tulungan niyo pong ihanda ang aming pong puso sa pakikinig ng iyong salita. Ikaw pong maitaas at mapasalamatan. Lahat ng papuri, Panginoon, ay sa iyo. Sa tayong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Okay, so bago ko simulan ang ating aralin, kunin mo ang iyong Biblia. Okay, hindi pwedeng wala kang Biblia. Kailangan meron kang Biblia na kung saan doon mo isinusulat ang iyong pinag-aaralan. O kaya naman, minamarkahan mo yung mga verses na ating tinitingnan. O kaya meron kang notebook na pwede mo pagsulatan para naman hindi mo makalimutan lahat ng aralin. Okay? So, simulan natin. Unang bagay na makikita natin pagdating sa pananalangin ay yung tinatawag, ano ba ang pattern pag nananalangin tayo? 4 yan. Okay? Minsan ginagamit natin yung tinatawag na ACTS method. So, pag sinabing ACTS method, ACTS, adoration, confession, thanksgiving, at saka supplication. ACTS. So, yun ang ating tinitingnan at pinagbabasihan para maging maayos ang ating pananalangin. At hindi lang basta tayo nananalangin. Okay? Pero unang dapat nating malaman, ano bang mga dapat nating alam pagdating sa panalangin? Una, ano ba yung tamang pananalangin? So dapat malaman din natin kung ano yung maling pananalangin. Minsan, ang sinasabi ng Biblia patungkol sa maling panalangin, una ay yung panalangin na paulit-ulit. Kung babasahin niyo sa Matthew chapter 6, ayaw ng Panginoon na tayo nananalangin ng paulit-ulit. Kasi parang ang dating daw, pag lagi natin pinaulit-ulit yung panalangin natin, ay parang bingi ang Diyos at hindi niya naririnig. Okay, basahin niyo Matthew chapter 6, basahin niyo ang tinutukoy ng Panginoon patungkol sa pananalangin. No, hindi ito paulit-ulit. Ano ba yung mga panalangin natin paulit-ulit? Ama namin, 'di ba? Paulit-ulit 'yan. Okay? Pinapanalangin natin ang Hail Mary, Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. So pinapaulit-ulit natin yan. Ang dami pang panalangin na sa ulo mo. Ang tunay na panalangin ang galing sa puso, hindi nang galing sa nguso. Okay? Kaya sana maunawaan mo na hindi ganun ang pananalangin. Kaya kung gusto maliwanagan, buksan mo ang Matthew chapter 6, mababasa mo ang patungkol sa tamang pananalangin. Okay? So ano dapat ang ating dapat tama ang pananalangin, hindi pa ulit-ulit. Pangalawa, tama yung tao o tama yung Diyos na nilalapitan mo. Minsan nakakalungkot kung kani-kanino tayo lumalapit sa panalangin. Minsan kay Santo ganito, kay Santo ganyan, kay Mary, kay Joseph, o kung sino mang santo. Hindi yun ang ating nilalapitan. Kahit basahin niyo ang Biblia, wala kayong makikita ni isa sa kanila na lumapit sa tao para sabihin ang kanilang panalangin. Wala kayong makikita. Kahit si Mary, sabi niya, ako ngay kailangan ko din ng biyaya in Luke chapter 1. Okay?
mababasa niyo doon na siya mismo nangangailangan ng biyaya. Kailangan niya ng tagapagligtas. In Luke chapter 1, kung babasahin natin, kung kayo mayroon diyang Biblia, sundan ang inyong mga mata. Luke chapter 1. Ganyan. Yan, tinasabi ng Luke chapter 1 verse 50. Asan na yun? Hindi lang hinahanap ko kasi bagong Bible. Kaya hindi ko masyadong 46. Luke 1:46. And Mary said, "My soul that magnified the Lord." Ang aking kaluluwa, pinupuri ko ang Panginoon. And my spirit hath rejoiced in God, my Savior. Siya mismo, kailangan ng Diyos, kailangan niya mismo ng tagapagligtas. Siya mismo nananalangin, kailangan niya din yun. So, kailangan maging tama ang ating panalangin. So, ano ba ang tamang panalangin? Una, yung tinatawag na pagpupuri o yung tinatawag nating adoration. Sabi ng Psalms 145 verses 1 and 2, mababasa nyo doon, na pinupuri ng kanyang kaluluwang Panginoon. Pag tayo nananalangin, una nating ginagawa, nagpupuri muna tayo sa Panginoon. Kaya tayo, salamat sa Panginoon sa iyong pong kabutihan sa amin. Salamat po Panginoon sa iyong ginawa. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na pinupuri muna natin siya. Okay? Bago natin simulan ang isang panalangin, dapat matutunan muna natin na purihin ang Panginoon. Isang magandang bagay na purihin muna siya kung sino siya bilang ating Diyos. Parang nakikipag-usap ka, pinupuri mo muna siya. Nakakalungkot ngayon, maraming tao kaysa magpuri muna sa Panginoon, puro hingi na lang ang ginagawa. Hindi ganun ang pananalangin. Hindi lamang pagpupuri, pangalawa, pagpapahayag ng kasalanan. So yung pagpupuri, yun yung tinatawag nating adoration. Pangalawa, yung pagpapahayag ng kasalanan, yung tinatawag naman nating confession. Ang sabi ng 1 John 1:9, marahil sa ulo nyo yung verse na yun, sabi doon, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So pag tayo lumapit sa Kanya, sa magitan ng panalangin, tayo'y Kanyang patatawarin. Okay? So pagkatapos magbigay ng kapurihan sa Panginoon, gagawin mo naman, humingi ka ng tawad sa iyong nagawang kasalanan. Sa Diyos tayo humihingi ng tawad, hindi sa tao. Nakakalungkot, pag tayo may kasalanan, lumalapit tayo sa isang tao, okay? O kaya sa isang nangunguna simbahan, sasabihin sa kanya ang ating mga panalangin, sinasabi sa kanya ang ating mga kasalanan, at siya magsasabi sa atin na ganito ang gawin mo, at ikay manalangin ng ganito, ito ganito karami ang ipapanalangin, then ikay patatawarin. Hindi. Ang meron lamang karapatan na magpatawad ay ang Diyos. Mark chapter 2, verse 5 at sa mga susunod na verses. Ang sabi doon, ang pwede lang magbigay ng kapatawaran ay ang Diyos. Kaya sana maunawaan natin ito. Wala akong sinisirang kahit ano dito. Biblia ito. Kung gusto mong maliwanagan, kung gusto mong makita ang katotohanan, nasa Biblia yan. Kung gusto mo talaga na matuto ng salita ng Diyos, nasa Biblia yan. Kailangan mong basahin. Kaya kung gusto mo, sundan mo yung mga verses na binabasa ko para mas maunawaan mo. So pinapahayag natin ating kasalanan. Bakit kailangan yon? In Psalm 66 verse 18, ang sabi doon, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung iniingatan ko, pinakukundanganan ko ang kasalanan sa aking puso, hindi ako titinggin ng Diyos. Nagiging sarado, okay, ang tainga at ang kaharian ng langit pag mayroon tayong kasalanan. Pinipigilan ito ang ating mga panalangin. Kaya kailangan natin humingi ng tawad sa Kanya. Pagkatapos magpuri, humingi naman tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga, kailangan, bago tayo lumapit sa Kanya at bago tayo magpasalamat, bago tayo humingi sa Kanya, tayo humingi ng tawad sa ating nagawang kasalanan. Okay? At sabi ng Panginoon, yung sa Matthew chapter 6, basahin nyo rin yung about sa pananalangin, yung Diyos o Ama na hindi na nakakakita sa atin, ang siyang mag-reward sa atin.
Okay? So pagpupuri, pangalawa, pagpapahayag ng kasalanan, at pangatlo yung thanksgiving na tinatawag o yung pagpapasalamat. Nawa tayong matutong magpasalamat pagkatapos mong humingi ng tawad, pasalamatan mo ang Panginoon. Huwag puro hingi. Okay? Nakakalungkot, puro hingi lang tayo sa Panginoon. Ang nakakalungkot pa nito, mas nakakalungkot nito, lumalapit lang tayo sa Panginoon pag may kailangan na. Nakakalungkot na bagay yan. Mananalangin ka lang pag ikaw ay may hindi na magagandang bagay na nangyari sa iyo. Mananalangin ka lang pag may sakit ka. Mananalangin ka lang pag mayroon kang pangailangan. Mananalangin ka lang pag yung mga magulang mo o kaya ang iyong mga mahal sa buhay ay nagkameron ng sakit. Mananalangin ka lang pag ikaw ay nakaalalang manalangin. Nakakalungkot na bagay. Huwag mong hayaan na darating pa sa ganung panahon bago ka lumapit sa pamamagitan ng panalangin. No, araw-araw, nananalangin ka, umaga, paggising mo pa lang sa umaga, manalangin ka, Panginoon, maraming salamat po, buhay pa ako. Maraming salamat po ang aming pamilya, iningatan mo. Bago ka matulog, Panginoon, maraming salamat po sa maghapon na iningatan mo ako. Wala po kaming sakit, wala pong na-aksidente sa amin. Kami tinutulungan nyo. Bagamat may mga problema at pagsubok na dumadaan, salamat, Panginoon. Kami tinutulungan mong malampasan ang mga problemang ito. Matuto tayong magpasalamat sa Panginoon. Okay? Ang sabi ng Colossians chapter 4 verse 2, continue in prayer. Magpatuloy tayo sa panalangin with thanksgiving. Kailangan nagpapasalamat tayo. Philippians 4 verse 6. Ito, ang gandang verse na ito. Philippians chapter 4 in verse 6. Ang sabi dito, Philippians 4 verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let every request or let your request be made known unto God. So bago tayo lumapit sa Kanya sa mga pangailangan natin, magpasalamat tayo sa Kanya. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, kalooban ng Panginoon na tayo nagpapasalamat. Meron ka bang mga bagay na gusto ipagpasalamat sa Panginoon? Kami nakakalungkot. Pag mga bagay na problema, madali nating naikwento. Pero pagdating sa mga bagay na magagandang bagay na ginawa ng Panginoon, di natin maikwento. Sana yun ang dapat may pagpasalamat natin. Magpasalamat ka, buhay ka pa. Ang dami ngayon namamatay. Nakaraan sa Italy, isang araw, halos 700 mahigit o 700 mahigit ang namatay. Di natin alam. Okay, dito sa atin, sa Pilipinas, ang dami na rin natin. Halos nagdaanim na daan na. 700 na nagkakaroon ng coronavirus. Nakakahawa. Pero alam niyo, pag tayo nananalangin at marunong magpasalamat, lalo tayo magpapalain ng Panginoon. At marahil, kaya hindi tayo pinagpapala ng Panginoon, kasi baka hindi tayo nagpapasalamat. Kaya marunong tayo magpasalamat sa Panginoon. Ako nagpapasalamat ako dahil nariyan kayo. Kayo'y pagpapala sa akin. Ewan ko kung pagpapala ako sa inyo. Pero sa akin, kayo'y pagpapala sa akin. Isa kayo sa ginagamit ng Panginoon para ako'y magpatuloy. Alam niyo ng Panginoon. Alam niyo yun. Okay? Pinagpapasalamat ko yan sa Panginoon. Kaya sana, sa ganitong aralin, sana makinig kayo. Bigyan niyo ng panahon ito. Hindi kayo magsasayang ng panahon. Kayo may kinig ng salita ng Diyos. Okay? And last, dito tayo magtatapos. Una, pagpupuri. Pangalawa, pagpapahayag ng ating kasalanan. Pangatlo, pagpapasalamat. At pang-apat, dito na yung paghingi ng ating pangailangan. Sabi ng John 14:14, if ye shall ask anything in my name, I will do it. Lahat ng hiningi natin, sa pangalan ng Panginoon, ibibigay niya sa atin. Okay? Sabi ng Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs. May pangailangan ka ba ngayon? Marahil wala na kayong pera. Marahil hindi na kayo makakain ng ayos. Marahil may mga inaalala mo ang iyong pag-aaral. Marami kang kabalisahan. Pero sabi ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon, but my God shall supply all your needs, hindi all your wants, all your needs according to His riches. Ayon sa kanyang kayamanan, ang magandang bagay nito, ang blessing nito, hindi naubos ang kayamanan ng Diyos. Okay? According to His riches in glory
in Christ Jesus. Kung tayo marunong lang lumapit sa tamang persona, at yun ay walang iba kundi si Jesus. Kaya pag tayo nanalangin, ginagamit natin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kasi yun ang sabi ng Panginoon, pag tayo mananalangin, dapat sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus. Okay? Pagkatapos ng mga bagay na ginawa natin, nagpuri, naghumingi ng tawad, nagpasalamat, saka pa lang tayo lalapit sa Kanya. Tatandaan mo, tutuparin niya ang panalangin mo kung kalooban niya ito. Hindi lahat ng hihingin mo, ibibigay. Hindi dahil sa hindi niya kayang ibigay, okay? Hindi dahil sa hindi ba kayang ibigay ng Diyos? So hindi, kaya niyang ibigay yan. Kundi dahil hindi ito makabubuti sa iyo. O may plano siyang mas maganda kaysa sa gusto mo. Kaya huwag kang magtatampo sa Panginoon. May hinihingi kang bagay sa Panginoon, may hinihingi kang anuman sa Panginoon, hindi niya ibinigay. Okay? Kaya niya hindi niya binigay, may dahilan. Marahil hindi makakabuti sa iyo. For example, nangingi ka sa nanay mo ng kutsilyo, bibigyan ka ba ng nanay mo ng kutsilyo? Hindi. Bakit? Kasi alam niya hindi makakabuti sa iyo. Nangingi ka sa Panginoon ng helicopter. Hindi ka na marunong mag-helicopter. Oh, ba't ibibigay ng Panginoon yan sa iyo? Ang ibibigay niya yung makakabuti para sa iyo. Ang maganda pa nito, hindi lang yung makakabuti ang ibibigay sa iyo ng Diyos, yung best ang ibibigay sa iyo. Hindi ba ibinigay yung taong nagugustuhan mo? May best na ibibigay ang Panginoon sa iyo sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang pagkakataon. Hindi pa ngayon. Okay? Marahil may hiningi kang bagay sa Panginoon, hindi binigay, may mas lakila pang bagay na ibibigay ang Panginoon sa iyo. Kaya sa ating pagtatapos, sabi ng Mark 11, dito tayo magtatapos, Mark 11 verse 24. Okay? Mark 11:24. Anong susi pag tayo ay nananalangin? Anong dapat isaisip natin pag tayo nananalangin? Diba? Tayo nanalangin na, yes, tayo nagpuri sa Panginoon, yes, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, yes, nagpasalamat tayo, yes, tayo lumapit na sa mga pangailangan natin sa Kanya. Pero itong susi, Mark 11:24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, ano man yung iyong hinahangad, when ye pray, pag ikaw ay nanalangin, believe that ye receive them. Manampalataya kang tinanggap mo ito, and ye shall have them, at iyong kakamtin. Okay? Ganyan ang panalangin. Marami ako may kwento sa panalangin. At marahil ikaw may kwento ka din patungkol sa dakilang bagay na ginawa ng Panginoon dahil sa panalangin. Kaya huwag tayong tumigil sa panalangin. Magpatuloy tayo sa panalangin nang may pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya, okay, nananampalataya ka sa mga bagay na hindi mo naman nakikita. Kagaya ng Diyos, hindi mo nakikita, nananampalataya ka. At umaasa ka sa mga bagay na parang namang imposible, parang malayo. Walang imposible sa Panginoon. Okay? Lumapit ka lang sa Kanya. Kaya nawa matutunan mong manalangin. Ang kailangan mo, manalangin. Kailangan natin ngayon, panalangin. Kaya maraming salamat sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. At nawa tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At para maging updated kayo sa ating mga ginagawa, ako marami akong pinopost ngayon ng mga videos, pati yung mga compositions ko noon ay aking pinopost ngayon. Mag-subscribe ka lamang, okay? Para malaman mo, ma-update ka, at kung gusto mo, mag-comment ka din sa baba, pwede kang mag-comment sa mga bagay na natutunan mo. Maraming salamat sa ating lahat, pagpalain tayo ng Panginoon, at nawa ingatan tayo, at huwag na kayong lalabas ng bahay, pero hindi ibig sabihin hindi ka lalabas ng bahay, wala kang gagawin. Nawa kahit nasa bahay ka, ikaw ay nagpapalakas ng spiritual mo.